Kasabay ng pag-arangkada ng rehabilitasyon ng Manila Bay, nagsasagawa na rin ang paglilinis sa mga ilog at coastal area sa mga kalapit na lalawigan na konektado rin sa Manila Bay. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Bukod sa mismong Manila Bay, nagkaroon din ng cleanup efforts sa Region 3 at 4A. Utos ito ng Department of Environment and Natural Resources bilang bahagi ng isinasagawa nilang rehabilitasyon. Bitbit ang mga walis, kalaykay, pala at kawayan, nagsama-sama sa Obando, Bulacan ng ilang grupo ng volunteer at opisyal ng lokal na pamahalaan. Layo nila, linisin ang ilog bilang bahagi ng river cleanup sa iba't ibang probinsya malapit sa Manila Bay. Samot-saring basura ang nakuha roon gaya ng plastic at styrofoam. Kapag naipon, dadalhin ito sa isang sanitary landfill para ma-dispose ng maayos. Dahil dyan, mas maghihigpit na raw ang lokal na pamahalaan sa pagbabantay ng mga ilog. Talagang magkakaroon ng cease and desist order yung mga violators. Kung paano ginawa nila sa Boracay, ganun din ang implementasyon na gagawin dito. Hindi na po pwede yung magkakapakiusapan dyan. Sako-sakong basura ang nahakot ng mga lumahok sa clean-up drive sa iba't ibang lugar sa Cavite. Bahagi rin ito ng Manila Bay Rehab. Mapabata o matanda, tulong-tulong sa paglilinis sa coastal area. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office, kailangang gawing regular ang ganitong aktibidad para mapanatili ang kalinisan ng mga ilog. Masaya naman ang mga residente sa pagtulong. Napakasarap. Nakatulong. Kumbaga nakatulong kami sa komunidad namin. Tagumpay ring idinaos ang pagsisimula ng Battle of Manila Bay o rehabilitasyon sa coastal area na nasa bahagi ng Bataan. Mahigit 1,000 volunteers mula sa pribado at pampublikong sektor ang nagtulong-tulong sa paglilinis. Pero bago yan, nakiisa muna sila sa Solidarity Walk. Victoria Tulad, GMA News.